Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa nangyari sa The Clones Dabarkads Choice kanina. So, may nag-back out po sa isa sa Dabarkads Choice. Yun yung pang top 3. Walang iba kundi si Rainiel Papa or Harry Style clone na merong 5,629 po na boto. Hindi po siya nakarating kanina, kaya automatic po ng kapalit niya ay si Gian Almuena na clone po ni Michael Pangilinan. At ang nakalaban niya nga po kanina mga Kadabarkads ay si Nadine Coronado na clone po ni Moira. At ang nagwagi po kanina, walang iba kundi po ang clone ni Moira de la Torre. Pero hindi naman po uwing luhaan ang non-winner dahil tatanggap pa rin siya ng 10,000 pesos. So, kompleto na po mga Kadabarkads ang Dabarkads Choice ngayong araw at bukas maglalaban-laban sila at yung tatanghaling winner dito ang makakasali sa Grand Showdown Concert sa Sabado. And speaking of Grand Showdown sa Sabado, narito nga po ang isang panawagan ng isang netizen sa TBJ at sa Itbulaga. Sabi po dito ni Scarface, I'm rooting for Stephen JC, the Freddie Mercury clone, and Roel Carino, the Matt Monro clone. If either of them wins the Grand Finals, it would be one of the happiest day of my life. But honestly, my instinct tell me the most likely to win the Grand Champion will be either the Gary Valenciano clone or the Basil Valdez clone. Here's why. Both of them genuinely capture the voices of Gary V and Basil like Stephen and Ruel through their clones. The judges will play a huge role here if the panel ends up being composed of singers and composers from the 70s and 80s. There's a big chance Stephen JC and Roel Carino won't stand a chance simply because Filipino judges from that era will naturally lean toward Filipino songs. That's why I'm really hoping TBJ will choose the judges wisely. We already saw it happen weeks ago when Stephen JC and Roel Carino were eliminated in favor of the Basil Valdez clone. Paiyak-iyak-iyak pa at thumbs up, binanatan ng technicality. Greetings from Sicily, Italy. So hopefully nga mga Kadabarkads ay pumili po ng maigi itong TBJ or ang Itbulaga ng maayos na judges by Saturday. Dahil kung hindi, kaliwat ka ng pamabatikos na naman po ang kakainin ng Itbulaga pag sumablay ang mga judges sa Sabado. Samantalang next topic naman tayo mga Kadabarkads, pag-usapan natin itong inilabas na statement po ng clone ni Miley Cyrus. Walang iba kundi po si Daryl Jendani. Sabi niya, I never thought this little kid from 18 years ago would get her moment today. She used to run around saying she was Hannah Montana today. She gets to be Miley Cyrus clone in Itbulaga. How cool! Thank you little me for keeping the dream alive here in my heart. I would not be here if you had completely left. Excited na po akong makasama ang aking fellow clones this Saturday. I am very fortunate to share the stage with such talented individuals who put so much heart into their craft. I'm very grateful. Kaya this September 6, I would really appreciate your support not only for me but also for my fellow clones. Thank you for walking this journey with me. You've made me a little more brave and made the journey more meaningful and memorable. I also want to take a moment to say how deeply grateful I am for all of your love and support since the beginning. I truly feel your encouragement and appreciation. It means the world to me. God bless. Samantalang, Duncan Ramos naglabas din po ng statement para po yan sa Itbulaga at nagpapasalamat nga siya dahil naging parte po siya ng mga judges sa The Clones Grand Finals. Sabi po niya, thank you Itbulaga for having us as judges for The Clones Grand Finals. Congratulations to Grand Winner. Ang gagaling nilang lahat and check it on their page guys.
It's like watching an artist tribute special. So, maging yung mga judges natin nung nakarang Sabado, sobrang na-amaze sila sa husay po ng mga clone na kung saan kalahok po dito sa Grand Finals. Samantalang, Ma'am Christina Ignacio, meron pong panawagan sa Itbulaga. Sabi niya, "Dear Itbulaga, the people have spoken. The fans' voices are loud and clear. We want to see Jerome on stage, not to compete but to perform once again. His presence is truly missed. Paayuda naman po. Pampasaya lang sa aming mga umiyak last week." Oo nga naman namimiss na natin si Jerome Ibardome or clone po ni Elvis Presley, di ba? Hopefully, mapagbigyan po ng TBJ na kahit opening number lang itong si Elvis Presley kasi sobrang daming nagmamahal sa kanya. At alam niyo naman po ang Itbulaga, mga Kadaberkads, nakikinig po yan sa ating panawagan. So, antay-antay lang natin na matapos po itong season na to ng clones at baka po magulat tayo sa surprise ng Itbulaga para dito kay Jerome Ibardome. Kasi alam nyo mga Kadaberkads, kahit hindi po napasama si Jerome sa grand concert ng The Clones sa Saturday, sobrang panalo na siya kasi ang dami niya po naging exposure sa Itbulaga. And yung exposure na yon ang nagpasikat sa kanya at ang dami niya ngayong gigs offer, mga Kadaberkads, na talaga naman pong kikita siya ng marami dito. At patuloy pa siyang sisikat kasi hanggang sa ibang bansa, mga Kadaberkads, abot ang Elvis Presley ng Pilipinas. At eto nga mga Kadaberkads, meron muli tayong nabasa sa isang netizen mula po sa ibang bansa. Sabi niya, nung nakaraang gabi, nanood ako ng live ni Jane Jordan. May nagtanong sa kanya kung magko-concert daw sila sa ibang bansa. Ang sagot ni Jean, titingnan daw. Ibig sabihin nito, malaki ang posibilidad na kasama niya si Elvis Presley. Kasi kita naman natin kung gaano kalakas ang mga young singer mula sa clone, especially si Elvis, Matt Monroe at Julio Iglesias. Pag nangyari yon, hindi ko ito papalagpasin kasi maraming supporters ni Elvis dito sa US. Kaya sana makasama siya sa pag-alis para mag-concert sa ibang bansa. Nako mga Kadaberkads, ngayon pa lang po excited na ako kung sakali na magkaroon nga ng concert si Elvis Presley sa ibang bansa. Kasi syempre yung mga OFW natin doon, 'di ba? Talagang 100% na support dito sa magiging journey ni Elvis Presley. Dito pa nga lang po sa ating bansa nakita na natin, 'di ba? At naramdaman kung gaano katindi yung pagsuporta at pagmamahal po nila kay Jerome Ibardome. Kaya hindi malabong mangyari na mag-concert sila sa ibang bansa. Kaya naman, abangan natin yan mga Kadaberkads, okay? So, anong say nyo dito? Please comment down below at huwag kalimutang i-like ang update na to. And syempre, pakishare na din at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba.